Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay May iwasan ba ang inggit? Ah, ang ang episode po ngayon ay ah, ni request po ni ng isang subscriber, no. Shout out kay Jasper Floyd Ramos, no. Siya ang nag-request nito. So ito na yung video tungkol dun sa sa topic na to, no. So uh, paano ba maiwasan ang inggit, or maiiwasan ba ang inggit? um, uh, yung salitang inggit, negative kagad ang alam natin diyan, no? Din kahit na alam nating negative or hindi maganda, hindi pa rin natin lubos na naiiwasan 'yan, no? uh, pero sa standpoint ng stoicism, no, ang inggit kasi ay indifferent, no? Meaning to say, hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. So wala siya, indifferent, wala siyang value kung masama siya o hindi. Nagiging masama lang siya dahil sa intent or outcome or yung value judgment, no? So halimbawa, nainggit ako sa mga gumagawa ng mabuti, samantalang ako ay masama o nagkakasala o makasalanan, no? Kaya gusto ko magbago kasi naiinggit ako sa mga mabubuting tao. So yun, inggit yun, no? Positive yun. So ang intent ko at ang value judgment ko ron ay positive, no? At may kakulangan ako. Ibig sabihin, may kakulangan ako. Kung sinasabi ko naiinggit ako sa mabubuting tao, ibig sabihin, ang kakulangan ko ay hindi yung kabutihan, no? Ganon din sa negative, no? Negative. Halimbawa, naiinggit ka doon sa mga sikat, no? Or sikat kasi may kakulangan ka doon sa kasikatan. Worse is kulang ka sa pansin, no? Kaya nagpapapansin ka. Naiinggit ka doon sa mga nare-recognize. Naiinggit ka doon sa mga napapansin. Dahil may kakulangan ka ron. Sa material na bagay, ganoon din, no? Kaya ka nangangarap, no? Kaya ka may hangarin sa buhay dahil gusto mong makamit ang ganito. Gusto mong makamit kasi wala ka, diba? At hinahangad mo yon kasi nga wala ka nun. At yung kawalan mo yun yung nagpo-produce ng inggit. So in other words, insecurity or kakulangan sa sarili yung pupush para mainggit tayo. May kakulangan tayo sa sarili or tinitingnan natin may kulang tayo kung ang mindset natin ay laging comparison sa iba. Halimbawa, no, sige, dito ako sa positive, no. Naiinggit ako sa mga mabubuting tao. Bakit? Kasi masama ako. May kakulangan ako sa kabutihan. Ngayon, bakit ko nasasabing may kakulangan ako? Kasi kinukumpara ko yung sarili ko dun sa isang taong mabuti, no? So, yun. Pero kung hindi ko kinukumpara yung sarili ko, hindi ko mapapansin na baliktad, no? Mas mapapansin ko pala na meron pala akong mga bagay na dapat kong pasalamatan. Nagkataon lang na dahil sa comparison sa iba, hindi ko napapansin
yung mga bagay-bagay na meron pala ako. Kaya may tatlong bagay na pwede kong sabihing punot dulo ng inggit. At ito ay itinakda ng lipunan or may malaking impluwensya ang lipunan. Ibig sabihin, may malaking impluwensya yung opinyon ng tao, opinyon ng iba, at sa modernong panahon, mass media, social media. So, anyways, may yung dikta ng lipunan nakakaapekto sa ating mindset, no? At ito ay nanggagaling doon sa tatlong bagay na nagpupush sa atin para mainggit, no? Sige, may mindset tayong ganito eh. Unang-una, yun nga, lagi may comparison tayo sa crowd, no? May comparison tayo sa iba. So dahil may comparison tayo sa iba, bakit natin kinukumpara? Kasi inaalam natin yung normal. Inaalam natin yung standard, no? At para sa atin, yung normal at standard ay kung ano ang aprobado ng nakararami. Kaya kung ano ang gusto ng nakararami o kung ano ang meron nakararami, gusto natin ganun din tayo. So yun. Parang nabubudol tayo, no, ng opinion ng majority. So ibig sabihin, kung anong meron ng marami or ang karamihan, kung anong uso, gusto natin ganun din tayo. Halimbawa, nauuso yung cellphone, no? Dumadami nagkakaroon ng cellphone. Gusto natin may cellphone din tayo. Kaya parang pag wala tayong cellphone, madadown tayo, no? Tapos maiinggit tayo. Yun. Yun yung isang isang salarin, no? Yung natin, yung palaging panggigigil natin na maging kapareho ng crowd, no? Pangalawa, yung paniniwala natin na tayo ay pantay-pantay. No? Pantay-pantay siguro tayo pagdating sa sa karapatan, sa kalayaan, at sa pantay-pantay tayo sa sa kapasidad o sa hangganan ng ating kakayahan, no? So halimbawa, no, tayong mga tao, wala namang taong lumilipad, no? Wala rin taong tumatalon ng napakataas na singtaas ng building, no? So may mga may more or less meron tayong pagkakapareho sa kakayahan, no? So tayong mga tao, kaya nating tumakbo. So kaya nating tumayo, kaya nating magsalita, no? So doon sa mga bagay na yun, no, na natural sa atin, no, bilang tao, pantay-pantay tayo. So, ibig sabihin, dumating tayo sa mundong ito na pare-parehong may ganun. Walang mas malakas. Walang mas mataas. So walang mas malakas tumalon na superior na parang si Superman or sing bilis ni Flash Gordon, no? Walang ganun, no? Halos hindi tayo nagkakalayo ng mga kakayahan. Doon tayo pantay-pantay, no? So kaya walang makapangyarihan. Lahat sa atin
pare-para halos hindi nagkakalayo ng kapasidad. Walang na mas kaya nga kaya nga hindi ako naniniwala na may taong nakatataas at nakabababa, no? Sa uri ng sa dalawang uri ng lipunan, sa dalawang uri ng tao sa lipunan, mayaman, mahirap, makapangyarihan at mahihina. Hindi ako naniniwala diyan. No? Lahat tayo ay pinanganak na pare-pareho, pantay-pantay. Pero hindi ibig sabihin na pantay tayo sa ganyang kalikasan, pare-pareho na tayo, identical tayo. No? Tignan mo yung thumb mark natin, no? Walang tao na may kaparehong thumb mark. So, ibig sabihin, marami rin tayong pagkakaiba. Ang problema sa atin, dahil sa paniniwala natin na tayo ay pantay-pantay, nagiging literal tayo na pantay-pantay. So, halimbawa, no? Pati sa estado sa buhay, no? Bawat tao may ups and downs. May ups and downs. No? At hindi sabay-sabay. Sometimes you're up, sometimes you're down. That does not mean na pagka down ka, down din lahat. Hindi rin pwede sabihin pag up ka, up lahat. Hindi. Eto pa nga no? Pag up ka, natutuwa ka kasi up ka sa iba. Meaning to say, natutuwa ka merong down sa'yo. So, papaano mong tatatuhing pantay-pantay tayo? Kung sa oras na ikaw yung down, tapos may ibang up, nagde-demand ka na dapat pantay-pantay tayo. Kasi madadown ka pagka hindi tayo pantay-pantay diba? So, hindi nasa isip lang natin yung paniniwalang tayo ay pare-pareho. May mga pagkakataon na malakas yung isa, malakas ang katawan, nakakabuhat, nakakatakbo, tapos ikaw may sakit, no? May mga pagkakataon na gagaling ka, ikaw naman yung lulusog at yung isa ay magkakasakit. So, hindi tayo pare-pareho. Pantay-pantay. Ang problema kasi, sa kaisipang lahat tayo ay pantay-pantay, lalo na no, sa mga kakilala mo, no? Na dahil kakilala mo, iniisip mo, isa kayong sirkulo, kakilala o kaibigan o kabarangay, komunidad, kamag-anak, no? Isa kayong sirkulo na pare-pareho kayo. Nagkakasundo kayo dahil pare-pareho kayo. Pag may umangat na iba at ikaw ay hindi, no? May tendency na kung ganyan ang kaisipan mo na dapat pantay-pantay kayo, may tendency na maiinggit ka. Kasi sa pagkakaalam mo, pantay-pantay kayo, kaya dapat manatiling pantay-pantay. Diba? Pero, dalawa naman ang tendency kung ikaw naman yung aangat. It's either makokonsensya ka dahil nasa taas ka at mababa yung iba, or matutuwa ka. Kung matutuwa ka naman, so parang medyo may selfishness doon sa pantay na pagtingin. So gusto mo pantay-pantay sa baba. Pero sa taas gusto mo ikaw lang, no? So, bakit? Bakit nagkakaganon? Okay, pupunta tayo sa ikatlo. Kasi magkakarugtong to, no? Itong ikatlong bagay na to, isang punot dulo rin kung bakit tayo may inggit. Dahil iniisip natin na ang buhay ay kompetisyon. So, kompetisyon. Feeling mo, lagi kang nakikipag-unahan, no? Na dapat may mauuna. At kung may mauuna, dapat ikaw. Dahil kung di ikaw, mauuna, wala, parang tingin mo, kukutsain ka. Kasi, ang pinipraise ay yung mga nauna. Or kung may mananalo, may matatalo, dapat ikaw yung manalo. Kasi, pag talo ka, kahiya-hiya ka. So again, may karugtong dun sa una, no?
kahiya-hiya. Yung kahihiyan na yun, iniisip mo kasi na dapat pareho ka ng crowd. Kaya pag yung marami yung kumukutya sa'yo, nakakahiya ka. Ngayon, nakakahiya ka talaga o mahihiya ka talaga kung kakaiba ka sa crowd at ayaw mong maging kakaiba. Mahihiya ka. Pero sa totoo lang, kaya ka nahihiya. Gustong gusto mong maging pareho nila. At paano ka magiging pareho kung hindi naman talaga tayo magkakapareho? So yun, may pagkabulag dito sa ating paningin at sa ating isipan. So sa tatlong bagay na yun, ay yung kompetisyon, ito yung pinaka malala kasi iniisip mo nasa isang pelikula ka. At iniisip mo ikaw yung bida. Ikaw yung panalo. Kaya hindi ka dapat matalo. Kaya nagagalit ka. Pag may tumatalo sa'yo, iniisip mo, kalaban mo. Ang tendency, hihilahin mo pababa. Yan yung nagiging masamang bunga ng inggit, no? So, gagawin mo ang lahat para lang dun sa kagustuhan mong umangat. Gusto mo ikaw lang ang angat. Dahil iniisip mo, ang buhay ay kompetisyon, wala sa isip mo ang matuwa sa pag-angat ng iba. Kasi 'di ba, meron tayong tinatawag na synergy, no? Sa isang synergized na grupo, gusto nyong maghilahan pataas, no? Sabihin, iangat mo yung isa para iangat ka rin ng isa. So mag-aangatan kayo hanggang sa sabay-sabay kayong umangat, no? Synergy, no? Hindi ganoon yung orientation mo. Hindi synergy ang buhay para sa iyo. Para sa iyo ang buhay ay kompetisyon. Ngayon, bakit ba may ganung mindset? Bakit kompetisyon? Bakit naniniwala tayong ang buhay ay kompetisyon? Bakit naniniwala tayo na tayo ay pantay-pantay? Bakit naniniwala tayo na dapat ay maging pareho tayo ng crowd? Kasi merong ideology na umiiral sa lipunan, ideology na naghahari sa lipunan na hindi natin alam o namamalayan na bumabalot at kumokontrol sa atin. At ang ideology na yon ay ang ideology na tangan-tangan ng mga naghaharing uri, ng mga mayayaman, makapangyarihan, hindi lang sa kasalukuyan kundi sa kasaysayan. Mga gumawa ng mismo ng kasaysayan, mga nagsulat ng kasaysayan, no? Dahil siyempre, lagi, kung sino ang nasa itaas, kung sino ang nagwawagi, kung sino ang makapangyarihan, siya ang nagsusulat ng kasaysayan. At sa kasaysayan, pinipilit tayong matuto doon sa kasaysayang sinulat nila. At ang dapat nating matutunan ay yung ideology na yan. Diba? So, bakit may politika, no? Bakit may may gobyerno, kaharian o anumang social apparatus, no? Is para i-keep yung status quo ng mga nasa itaas. So ngayon, magre-reflect ito sa imposition ng ruling class na yan na tayo ay dapat kapareho nilang mag-isip. So noong araw, ano ba yung ruling class, no? Yung mga warrior, 'di ba? So nandiyan yung nila. 'Di ba? Yung mga warlord, 'di ba? Noong unang panahon, no? Kaya nga nagsimula yung kingdom, hindi naman dahil sa mana-mana. Noong araw, no? Mga kauna-unahang hari ay yung mga mismong warlord, no? So yung kaisipan nila, no?
na very competitive, no? Na i-impose nila sa lipunan. Diba? Yung kagustuhan nila na ang karamihan ng tao ay dapat pumabor sa kanila, na i-impose nila yon. Kaya para dapat you should belong to the majority, na iisang isipan. At yung sinasabing pantay-pantay, no? Pantay-pantay. Diba? Very tricky yan, no? Yung pantay-pantay, hugot yan ng mga would-be warlord na para sa kanila, hindi pwedeng habang buhay na yung warlord na yon nasa itaas, pare-pareho tayo rito, back to zero, square one, magkaalaman kung sino totoong warlord o hari. So in short, ganun pa rin, no? Then pag siya naman yung umangat, i-impose niya yun. So hanggang ganun din, hanggang sa ngayon, ganun din yung ruling class natin ngayon, no? Mga mayayaman, di ba? So ano bang ideology ng mayayaman, di ba? Yun. Magre-reflect yan sa education natin. At yung education, nakahulma na yan para pagsilbihan ng mayayaman. Kaya nga may pag-aaral, yung mga nag-aaral ay parang production line lang yan. Tapos yung commodity ay yung mga mag-aaral. At hinuhulma sila, pinapackage sila sa pangangailangan ng ruling class. O di ba, pagkatapos ng pag-aaral, no, ano bang iniisip mo? Magtatrabaho. Di ba? Saan ka magtatrabaho? Yung sa may-ari ng kumpanya na nangangailangan, di ba? Doon sa mayayaman, di ba? Na may mga malalaking negosyo, di ba? So, ngayon, bakit may ganyang kaisipan, no? Yan ang patakaran ng gobyerno. Sino bang kumukontrol ng gobyerno, di ba, mayayaman? So, ganun, yan. Pass forward, no? Parang hindi na lumayo. In short, ang inggit ay itinanim sa atin mismo ng lipunan. Dahil kung walang kung walang uri sa lipunan, walang conflict sa ideology o kaisipan ng mga citizen, no? Walang conflict, hindi tayo mabubulagan. Ang problema, nabubulagan tayo, nabubudol tayo para lang, number one, maging competitive, no? At pag competitive tayo, gagana tayo sa sistema na yan, diba? Kasi nandito tayo sa ilalim ng sistema kung saan ang ingredient ay inggit, diba? So merong tinatawag na fetishism of commodity. Yung fetishism of commodity, fetish, alam mo yung charm, no? Yung magic, parang kung nanonood kayo ng Panday, no? Diba si Tata Temyong merong libro, no? Parang yung libro na yon may nakasulat at yung libro na yon may mga parang charm o parang mahika o no? Parang mga parang super book, no? Parang ganoon. So ibig sabihin, wala itong pinagkaiba, no, sa amulet o yung anting-anting, no? Pag sinabing fetishism o fetish, no?
na magical na dahil doon, no? Dahil doon, yung mga tao gustong magkaroon ng ganun. 'Di ba? So upang mapanatili yung yaman ng naghaharing uri, no? At ngayon ay sa modernong panahon, sila yung mga ano, no? Sila yung mga mayayamang may mga hawak ng malalaking negosyo at may mga ibang negosyo, no? Na nagpo-produce ng mga produkto. Kinikip nila yung status quo sa pamamagitan ng fetishism of commodity, no? Yung fetishism na yun, parang patuloy na pinapractice na magkaroon ng parang dating yung produkto, na parang tila baga may mahika na dapat makuha nyo itong produkto na ito kasi para itong libro ni Tata Temyong o para ito isang anting-anting, no? Diba? Kaya nga tayo may mga advertisement, kaya tayo may mga marketing, diba? Para ano, no, para i-keep yung fetishism of commodity, no? So yung fetishism of commodity na yun, diba? Yun yung yung kumbaga sa embodiment ng inggit, no? Kaya pag bumili ka ng iPhone, tiyak yun, may maiinggit sa'yo. Kasi grabe ang fetishism doon sa commodity na yun. So, at sinong makikinabang sa fetishism na yun? Siyempre, yung producer, diba? Yung capitalist, no? So, yung lahat ng mga binibili natin ngayon, lahat ng mga binabayaran, lahat ng mga produkto, lahat ng material na bagay, may fetishism yan. Kaya kung ikaw, nakapokus ka sa material na bagay, hindi mawawala ang inggit sa'yo. Kaya yung mga material na bagay na yan, halimbawa, electric fan, merong yan, yung value, may value yan, no? As long as may value yan, no, may fetishism yan. At ang fetishism na yon ay inimpose ng producer o ng capitalist, no? Para makakuha pa ng value mula sa'yo sa pagbili mo. At hindi mo bibilin yun kung walang fetishism. Halimbawa, ano ba naman silbi sa akin ng electric fan? Diba? Kaya ko naman mabuhay sa natural na hangin. Kaya lang, hindi naman tayo tinuturuang magpasensya. Ang itinuturo sa atin ng lipunan, maubos ang pasensya. Tinuturuan tayong mainggit. Kasi kung hindi tayo maiinggit, hindi tayo bibili ng produkto. Babagsak ang lipunan ito. Babagsak yung mga naghaharing uri. So ngayon, mainggit daw tayo. Mag-inggitan tayo sa isa't isa. Kaya, ngayon, dapat, para mangyari yun, may kompetisyon. Dapat may kompetisyon sa atin. At dapat, para maraming bumili, dapat, matuto tayong makisunod sa uso. Dapat matuto raw tayo na masumunod sa majority. Yun, kaya isa na yan yung pera, no? Pinakamalaking fetish talaga ay yung pera. So, biruin mo, yung papel lang na yan, parang nagkaroon ng value yan. Dahil sa fetish, no? So, yun. So, hindi ba ganun din sa panliligaw, no? Kung ikaw lalaki, nililigaw ka ng babae, di ba? Yung itsura mo, binabago mo, no? Pumoporma ka.
bibili ka ng mga damit, no? Papabango ka, no? Tapos, liligawan mo yung babae, no? Ngayon, gusto mong mag-appear doon sa babae bilang isang somebody na magugustuhan niya. Gusto mong magkaroon ng parang gusto mong maging parang something, something, kaya nga tinawag na charm, no? Na parang gusto mong ma-entice siya na lumapit sa'yo. Kasi, hinulma mo yung sarili mo, no? Kahit hindi totoong ikaw yon, para lang mag-create ng fetish sa sarili mo to attract yung babae. So, ibig sabihin, may kasamang panlilin lang doon. Walang pinagkaiba yon doon sa panlilin lang o pambubudol ng ng lipunan sa atin, no, bilang tao. Pero kung bubuksan mo ang isipan mo at ikaw ay at mananaig ang presence of mind mo, no. Hindi ka basta malalansi ng opinion ng maraming tao. Hindi ka basta-basta papasok sa imaginary na competition na sa isip lang na umiiral. Hindi mo rin maiisip na tayo ay pare-pareho. Mamumulat ka na tayo pala ay magkakaiba. Na tayo pala ay nangangailangan ng respeto sa isa't isa. Kaya pag nakita mo yung tao mas matangkad sa'yo, ikaw pandak, respetuhin mo yung katangian niya. Huwag mong hilingin na maging pandak siya o maging mas matangkad sa kanya. Respetuhin mo rin yung sarili mo bilang isang pandak dahil yung ka, so tanggapin mo. So ngayon, ang susi, no, sa pag-iwas sa inggit ay yung yung pagbabalik sa sarili. So, pagbabalik sa sarili, ibig sabihin, tingin ka sa sarili mo, wag sa ibang tao. So, ngayon, ikaw mismo, no, you are enough. You are enough. Nabubuhay ka, no? You are enough. Hindi mo kailangan ang iba pa para mabuhay. Nabubuhay ka na ngayon. So, might as well enjoy and do what is necessary. And avoid some unnecessary things, no? So, maraming bagay na so i-exert mo yung energy mo sa mga bagay na necessary. At huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga unnecessary. So kaya yung inggit o yung yung paghangad, no, ng mga bagay na meron ng iba, napaka-unnecessary niyan. Kasi unang-una, hindi mo kailangan makipagpaligsahan, no, para lang mabuhay. Para lumigaya, hindi mo kailangan nandoon ka, no, sa kung nasaan yung nakikita mong iba na nandoon. Huwag kang pabudol na yung tugatog ay napakaganda, no? Kasi imaginein mo, no, ang buhay ay parang parang pelikula, no? At ikaw ay parang artista. At gusto mong maging magaling na artista, di ba? At para maging magaling na artista, di ba, i-enjoyin mo yung pag-a-acting. Kahit ano pa ang role mo. Di ba? So, sa isang pelikula, sa isang istorya, tumatakbo siya ayon sa isang plot, no? Tanggap mo yung role mo, kaya uma-acting ka.
doon sa role na yun at pinagaganda mo yung role na yun, di ba? Nakapokus ka doon sa ginagawa mo. So, hindi ka nakapokus sa kagustuhan mo. Hindi ka nakapokus doon sa ayaw mo. Nakapokus ka sa ginagawa mo at nag-i-enjoy ka. So, imagine mo, ganun ang buhay. Diba? Kung anong tugtog, sayawan mo. Hindi tayo nabuhay para lang masunod yung gusto natin. Kasi, gaya na sinabi ko, kapag pinairal mo ang paniniwala na dapat mabuhay tayo ayon sa kagustuhan natin, hindi mo namamalayan yung mismong urge mo na magkaroon ng kagustuhan o magkaroon o mag-release or magpakawala ng desire. Alipin ka na ng isang sistemang nakikinabang sa pagpapagana mo ng kagustuhan mo o desire. Dahil lahat ng kagustuhan natin, sa totoo lang ay hindi natin gusto. Nakumbinsi lang tayo na gustuhin natin ang mga bagay-bagay na yun. At karamihan dyan di natin kailangan. Kung imumulat natin ang sarili natin, malalaman natin na may mga bagay pala na kailangan natin na hindi natin napapansin at nasa atin na. Nasa atin. So, the next time na maiinggit ka, isipin mo, talo ka. Next time na makita mo yung isang tao, merong ganito. At bigla kang naka-feel ng lungkot. Isipin mo, pag pinatulan mo yun, talo ka. Pero pag hindi mo pinatulan yung inggit, no? Hindi ka talo, hindi ka panalo. Ibig sabihin, malaya ka. Malaya ka dahil hindi ka napapaniwalang kailangan mong makipag-compete. Malaya ka dahil hindi ka alipin ng opinyon ng karamihan o ng majority. Malaya ka dahil hindi ka kapareho ng iba. Iba ka. At ang pagiging iba ay kalayaan. Kaya huwag kang matakot. Kung ikaw ay walang ganito at siya meron. Siya sikat, ikaw hindi. Matuwa ka kung ikaw ay kakaiba. Kasi, meron kang pinaghahawakan, may pinagmamalaki ka na hindi kayang ipagmalaki ng iba. Dahil ang iba, napakaraming kulang. Kaya sila naiinggit, kaya sila nakikipaghabulan, kaya sila sumusunod sa uso dahil pare-pareho silang may kakulangan. Ngayon, kung ikaw sapat na kung anong meron ka at hindi natatakot na maging kakaiba, ikaw ang dapat kainggitan. Yun lang po. Hanggang sa susunod na episode. Ito po si Mike Anyayahan. May the Force be with you.